Okay, so Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas to everyone. Kahit dyan sa joining online, wherever you are. I greet you all. Merry Christmas. Praise God. But our topic this afternoon is not about Christmas. Okay, so our topic is how to be an overcomer. Oh, how to be an overcomer. Dahil napaka-importante po ang word na overcome. Kasi, sabi doon sa Revelation, chapter 3, verse 21. Doon sa Revelation, chapter 3, verse 21, sabi niya dito, to him who overcomes, you see? To him who overcomes, I will give the right to sit with me on my throne, just as I overcame and sat down with my Father on His throne. Oh, kaya to him who overcomes. Ibig sabihin, marami tayong madadaanan na mga bagay-bagay sa mundong ito, but we need to overcome. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay overcomer kung wala kang na-overcome. Di ba? Yan. At yan, sabi dito, to him who overcomes, I will give the right to sit with me on my throne. Hindi lang yan. Doon sa Revelation, chapter 21, verse 7. Again, sabi niya dito, he who overcomes will inherit all these, and I will be his God, and he will be my son. Kaya, he who overcomes. Kaya, whether we like it or not, kailangan talagang ma-overcome natin. Kailangan magiging overcomer tayo, dahil sabi niya dito, I will be his God, and he will be my son. Kaya, ayan, pag-aralan natin. So, how to be an overcomer? Yan. Unang-una is, ito, you must have confidence that God will bring you the victory. Kailangan may confidence. Kailangan may ano bang confidence sa Tagalog? Kampante. Yeah. Kailangan ka may kampante ka. Kailangan may kasiguraduhan ka. May confidence ka, may tunog ka. Hallelujah. That God will bring you victory. Kagaya ni David. Di ba? Si David talagang, tignan natin, basahin natin. Unang-una, 1 Samuel, let's go to 1 Samuel chapter 17, starting verse 9. 1 Samuel chapter 17. Okay. Ito po ay regarding David in Goliath. If he is able to fight and kill me, we will become your subjects. But if I overcome him and kill him, you will become our subjects and servants. Ito po ang kondisyon. Kung matatalo ninyo kami, alipin namin kayo. Ay alipin ninyo kami.
mag-jump-jump tayo para hindi tayo masyadong napakita ni David ito. Si David, ang liit-liit niya. Pero sabi niya, David said to Saul, sa kuya niya, let no one lose heart on account of this Philistine. Ay, talagang naturat. Matapang. Your servant will go and fight him. Oh, talagang ang tapang-tapang niya. How about you? Mayroon kayong mga ganyan? Kaya ba? Anong pagsubok? Sasabihin ninyo, kaya ko ito. Amen. Hallelujah. Next verse. Saul replied, you are not able to go out against this Philistine and fight him. You're only a boy. Tingnan ninyo. Maraming ganun. Hindi mo tatalo ito. Katulong lang tayo. Parang ganun. Pero ito, you're only a boy, sabi yung kuya niya. And he has been a fighting man from his youth. Ay, talagang fighter ito. Hindi mo siya matatalo, sabi niya. Sabi yung kuya ni David. Pero tingnan natin. Let's go. Next verse. Sige. Tutuloy ninyo para hanggang Pastor. Pastor po. But David said to Saul, your servant has been keeping his father's sheep. O, tingnan ninyo. Itong atin mo, binabantayan mo ang karnero ng tatay natin. When the lion or a bear came and carried off the sheep from the flock, next, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. O, tingnan ninyo. Sabi ni David, nung pumunta yung lion sa mga sheep at kukunin, ayan, ginabanan ko. Inagaw ko sa kanilang mga bunganga. Sabi ni David, ito, yung experience ni David, yan yung isang kalakasan niya. Ganon din sa atin. Kung ano man ang ginawa ng Panginoon sa iba na miracle, o ginawa ng Panginoon sa buhay natin noon, pwede niyong gagawin ngayon. Kasi hindi nagbabago ang ating Diyos. Amen. Amen? Kaya, listen, kung ano ang Diyos ni David, yan din ang Diyos natin. That's why if God did miracle in the life of David, God can do miracle also. Kaya kailangan may confidence tayo. When it turned on me, I seized it, but its hair struck it and killed it. Oh, tanyo? Kung kakagatin ako, pinungod ko. Sabi niya. Ang galing, no? Ayan. Pinatay ko. Sabi niya, I struck it and killed it. Sabi ni David. Next verse. Your servant has killed both lion and bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them, because he has defied the armies of the living God. O, tingnan ninyo. Ito alagad na itong ating mo, sabi niya, pinatay ko ang lion at saka mga anong Tagalog? Lobo. Yan. Ito pa kayang mga uncircumcised, mga unbelievers na ito, sabi niya, na inaakit nila yung mga anak ng Diyos. Mga buhay na Diyos. You see? Natural. Very strong si David. You know why? Because alam niya kung sino ang Diyos sa kanyang nilagay-lingkuran. And next verse. The Lord who delivered me from the paw of the lion and the paw of bear will deliver me from the hand of this Philistine. Kasi, kung niligtas ako sa mga nakaraan, pwede din ako niligtas ng Panginoon sa kamay ng mga Pilistino na ito. Kaya walang magawa si Saul. Kaya sabi niya, go in the Lord be with you.
Sila pa magsasabi, ay, hindi mo kaya yan. Kasi mayaman sila. Wala kang magagawa. O, ganun. Imbis na palalakasin ang faith natin. Ganun. Pero kung talagang ipaglaban natin ang ating pananampalataya, wala silang magawa. Yan. So, ano ang nangyari? Let's see. Let's continue. Jump up to 42. Jump up to 42. Okay. He looked David over and saw that he was only a boy. Yan. Nung nakita ni Goliath si David, ay, nakita niya, bata lang, ruddy and handsome, ay, wapo-wapo pa. And he despised him. Ay, ang mapunay ang mata at saka wapo. Hallelujah. Siguro sabi niya, sayang naman itong bata nito na papatayin ko. So, sabihin siguro, next verse. He said to David, am I a dog? Huh? That you come at me with these sticks? Bakit? Sabi ni Goliath, aso ba ako? At lalapit ka sa akin na may stick, pamalo lang. And the Philistine cursed David by his gods. Yan. Next verse. So, anong ginawa niya? Come here, sabi niya, he said. And I'll give your flesh to the birds of the air and the beasts of the field. Halika dito, ipapakain ko yung flesh mo sa mga birds of the air. Sabi ni Goliath kay David. Next. David said to the Philistine, yan, talagang si matapang si David. Sabi niya, David said to the Philistine, you come against me with sword and spear and javelin. Lalapit ka sa akin na may spear, may sword, may javelin. Pero sabi niya, but I come against you in the name of the Lord Almighty. Hallelujah. The God of armies of Israel, whom you have defied. Amen. Tingnan ninyo ang weapon ni David, ang Panginoon. Hallelujah. Oh. Sabi niya, lalapit ka sa akin with sword, spear, and javelin, pero ako, I come against you in the name of Almighty God. Kaya walang makakatalo sa makapangyarihan na Diyos. Next. This day, the Lord will hand over you to me. Natulog na talaga. Ngayon, sabi niya, i-hand over ka ng Panginoon sa akin. You will just imagine yung ang liit-liit na, ang liit-liit, tapos nakakakarit na natulog. Tapang-tapang niya. Gigigil pa. Tapos sabi niya, I'll struck you down and cut off your head. Sino ba ang hindi mas lalo maaasar dyan kung ganun ang kwan? Tapos sabi niya, today I will give the carcass of the Philistines' army to the birds of the air and the beasts of the earth, and the whole world will know that there is a God in Israel. Yeah. Hallelujah! Talagang ang kinatakapang ni David ay ang Panginoon. Next verse. All those gathered here will know that there is not by sword or by spear that the Lord saves. For the battle is the Lord's. Tingnan niyo, kung talagang totally ang submission natin sa Panginoon, ang battle is the Lord's. Siya ang makikibakan. Siya ang makikipaglaban. And He will give all of you into my hands. Sabi ni David. Next. As the Philistine walked closer to attack him. Mag-imagine na lang tayo kung mga army na lumalapit na sila. Malapit to attack the children of Israel. Ito, David ran quickly
umalis, imbis na mag-run away, he ran to meet them. Kaya, no going back. David went forward to meet the enemy. Next. Reaching into his bag. May bag siya. Maliit. And taking out a stone. Yan. Yung bato. He slung it and he struck the Philistine on the forehead. Kita nyo. Tingnan nyo. Tirador lang. Tirador lang yung armas ni David. Habang lumalapit. Kaya kinukuha yung bato sa kanyang bulsa. Tapos yung, at sabi dito, and he struck the Philistine on the forehead. The stone sunk into his forehead. Alam ninyo, di ba, what do you call that? Yung talagang kumplito yung armor ni Juan. Siguro ito lang ang walang Juan. But you know, kahit ang liit-liit yan, kung ano ang bato, kahit ano ang direction ng bato, kung itatama ng Panginoon, walang magawa si Goliath. Kasi ang Panginoon ang nakikipagbaka eh. The sunk into his forehead. The stone sunk into his forehead. And he fell face down on the ground. Natumba siya. Hindi po pa ganun. Pag ganun po ang pagtumba ni Goliath. Next verse. So David triumphed over the Philistine with a sling and a stone. Without a sword in his hand, he struck down the Philistine and killed him. Verse 51. David ran and he stood over him. Oh, pinatayan na pa. Stood over him. He took hold of the Philistine sword and drew it from the scabbard. After he killed him, he cut off his head with a sword. When the Philistine soldier arrow was dead, he turned and ran. Hallelujah. Nakita nila na namatay na ang leader nila. Wala na. Tumakbo na sila. Kinuha ni David yung sword ni Goliath. Tapos, ayan, pinuputan niya ang ulo ni Goliath. Ayan ang hawak-hawak niya. Isinabit doon sa hari. Hallelujah. You see? How to overcome. That's why David overcome the Goliath. So we must have that confidence. Kasapulan kailangan na kailangan ang natulog tayo. Amen? And always remember, wala tayong magawa kung wala ang Panginoon. Pero may magagawa ang Diyos. Amen po ba? Tutulungan tayo ng Panginoon and God will do the battle. Amen? Because the battle belongs to the Lord. Jeremiah chapter 1 verse 19. 19. Ah, sorry. They will fight against you, but will not overcome you. For I am with you and will rescue you, declares the Lord. Amen. Amen. Ang ganda ng salita ng Panginoon. They will fight against you, but will not overcome you. Why? Because I am with you and I will rescue you, says the Lord. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Number 2, na gagawin natin is, pangalawa, you must know that no weapon of the enemy formed against you will prosper. Yeah. Why?
Panginoon. Kaya doon sa Luke chapter 10, verse 19. Luke chapter 10, verse 19. Sabi niya, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy and to overcome. Hallelujah. Kaya, we have the authority. God had given us the authority. Praise God. Kaya yung authority na yan ay nasa iyo. But be sure, nasa iyo. Baka nawala na. Alam mo niyo, binigay ng Panginoon, pero ngayon, wala na, nawawala na yung authority. Alam mo, unang-una, lahat talagang ang tao ang nagluluro sa lahat. Pati yung lahat-lahat na. Pero ngayon, bumabaliktad na. Kagaya ng aso, di ba? Kung minsan, ow! Ow! Sabi ng aso. Sabi natin, in Jesus' name. Pero kukuha pa tayo ng bato. Bakit pa natin? Wala. Kasi, wala na yung authority. Yung bis na bumalik, bis na mag-run-away yung aso, wala. Nag-run-away dahil lang sa bato. But always remember this. We have the authority. We have the authority. You know, when I was in the Philippines, ayan, aso. Kakakidahin sana ako dito. Pero, nung rinipyok na nilipig, lang tumangkin yung aso. At umalis. Yung kasama ko din, sa Bagaw ito ay sa Cagayan ito part ng Tuaw. Si Pastor, yung kasama namin, Pastor, nag-ano kami, nag-Bible study kami. Karamihan kasi sa Pilipinas, ang Bible study gabi. Gabi. Tapos yung pinag-Bible study namin, yung kubo-kubong bahay, kubo-kubo na, yung kubon ang kiatag na. Tapos, dibdibing na, mga bambos. Hindi ko lubos maisip na, bakit yung ahas? Nagnangay, tipitang tapong niya ikabsa. Tapos, kasanay niya na tinag, parang nakakulong na mula dito sa yung ahas. But the good thing is, hindi naman nakagat. Hindi nakagat. Why? Because of the authority. Because of the power of God. Kaya, ayan ang isang isipin natin. Kailangan alamin natin na kung ang Panginoon ay nasa sa atin, hindi po makaporma ang tao. Amen. Amen? Number 3. Number 3 is renewing your mind. Yan. Renewing your mind will prevent you from being overcome by evil. Yan. Alam niyo kasi ganito yan. Kung bakit ka natatalo, kasi negative ang mind mo. Negative ang mind mo. Pero, kung i-renew mo yung mind at hahanaan mo that you have the mind of God, ay hindi ka i-overcome ng demonyo. Ikaw ang mag-o-overcome sa demonyo. Ayan. Kaya noon sa Romans chapter 12, verse 2. Romans chapter 12, verse 2, sabi niya. Ito ang gawin natin. Sabi niya, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God
God's will is His good, pleasing, and perfect will. Do not conform any longer to the pattern of this world. Huwag kang makiayon sa ginagawa ng mundong ito. Alam niyo, yung mundo ito, ang daming ginagawa. Tingnan ninyo, kahit sa buhok, di ba? Ilan ang kulay ng buhok na alam ninyo? Itim, di ba? Mayroong brown, di ba? May brown. May puti, di ba? Kasi kumakupan na ang tao. Ganon. Pero ngayon, ang dami ng klaseng kulay ng buhok. May red, may orange. Di ba? May green pa. Ang dami. Kahit lang yan, ang dami. Pero, so, baka sabihin mo, so, di siya bawal ang magkulay ng buhok? Hindi naman siguro bawal. Pero, yung talagang kulay, ng buhok. Diba? Pwede black ka. Pwede brown. Huwag naman red. Huwag naman orange. Huwag naman na green. Ano ba yan? Pwede naman siguro brown. Pwede yung black. Ganun. Para naman, diba? Pero kung gusto mo na hindi magkulay, huwag na. Kahit puputi ang buhok. Mga Amerikano, puti naman ang buhok nila. Diba? Ayaw mo ba yun? Mga Amerikano kang maliit. Hallelujah. Praise the Lord. So, i-renew natin yung mind natin. Verse 21. Let's go to verse 21. Yan. Sabi na dito, do not be overcome by evil. See? But overcome evil with good. Ayan. Para pala ma-overcome mo ang evil, ay ma-overcome mo yan sa pamamagitan ng paggawa mo ng good. Yan. Kaya kung ginagawa nila ang masama sa'yo, gagawa ka pa rin ng good. Amen. Amen? At sa pamamagitan ng paggawa mo ng good, kagaya ng sabi sa Bible na linalagyan mo ng charcoal sa kanilang ulo. No? Saan ba yun na verse? Can you help me to see that? Kung gagawa ka ng mabuti, parang linalagyan mo ng charcoal dito sa kanilang ulo, sabi niya. Can you find that for me, please? Charcoal. Or, meron ba? Meron na? Kasi habang ginagawa mo, kung gumagawa sila ng masama sa'yo, at maganda pa rin ang ginagawa mo, ito. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. Tama ba? If he is thirsty, give him something to drink. Tingnan ninyo ito. In doing this, you will heap burning coals on his head. Kung gutom daw ang kaaway mo, pakainin mo. O baliktad si Lord, ano? Samantala ang tao, kung gutom, sabihin natin, gutom. Yeah, that's it. Anong bigyan? Pero sabi niya, if he is thirsty, give him something to drink. Kasi kung magandang ginagawa mo, kahit masama ang ginagawa nila, pero magandang sinusukli mo, sabi niya, in doing this, you will heap burning coals on his head. Parang nilalagyan mo ng burning coals dito, yung lumiliyab na uging. Ganon. Ibig sabihin, hindi yung literal na lagyan mo ng apoy dito sa kanyang ulo. Hindi yan. Ganito yan ang ibig sabihin. Para mo nawaan ninyo. Ang ibig sabihin yun, na naglalagay ka ng
sa on his head is ganito. Kung gumagawa sila ng masama sa iyo, at gumagawa ka ng maganda sa kanila, ang nangyayari is, ganito, nakukonsensya. Nakukonsensya yan. Yeah? Dahil kahit masama ang ginagawa, maganda pa din ang ginagawa mo. Grabe yung konsensya mo. Yan. Yan ang ibig sabihin niyan. You will heap burning coals on his head. Kaya, ganun po para ma-overcome natin yung evil. Yan. Yan. Huwag ngipin sa ngipin. Kung nagugutom, pakainin mo. Titignan mo. Mamaya yan, ay, maganda yan, ang gagawin sa'yo. Imbis na nagsisimangot, hindi na. Why? Because na-overcome yung good, in-overcome na yung bad. Eh kahit yung amo nyo, kahit anong sinasabi sa inyo, mag-smile pa rin kayo. Yeah. Amen? Itag-pray ninyo. Huwag yung sabi nila, teka, tuduraan ko yung pagkain niya para umamo sa akin. That's very wrong. Anong koneksyon yun? Mamaya kung may COVID, hindi na COVID ng lahat na. Ang maganda, yan, gagawin mo pa rin. Because even the Word of God says that what you plant, you reap. What you plant, you reap. Tignan ninyo yan, kung ano ang tinanim mo, aanihin mo. Okay, bago ka mag-ani, magtanim ka muna. Tama? Kaya sige, kung talagang makita mo yung ano ng amo mo, magtanim ka ng pagmamahal, magtanim ka ng pagmamahal. Mamaya, mamahalin ka. Amen. Hindi mo na ano yan, kasali ka na para sa pamilya nila. Praise the Lord. What you do first. Hindi yung mahalin ka muna bago ka magmahal. Hindi yun ang principle ng Panginoon. Amen? Okay, number 5. Number 4. Inner resource becomes your outward strength. Ano ang ibig sabihin yan? Yung the Holy Spirit, it will strengthen you when you are overwhelmed by adversity or problems in life. Kaya doon sa Romans chapter 8, verse 26. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. Yan. Ang Panginoon, yan ang kalakasan natin. Amen. Kaya habang napupuno tayo ng Espiritu ng Panginoon, makikita sa action natin, sa outward. Ganon. Kaya, napaka-importante na talagang ang Espiritu ng Panginoon ay palagi mananahan sa atin. Dahil siya ang tumutulong, siya ang nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Kaya siguraduhin natin na ang bunga ng Espiritu nasa sa atin. Ano ba ang bunga ng Espiritu? Joy. Yan. Joy. Love. Peace. Peace. Long-suffering. Gentleness. What else? Kindness. Faithfulness. Humbleness. Tama ba yun? Self-control. Galatians 5. Yeah, Galatians 5:22 to 23. Yan ang bunga ng Espiritu Santo. Kailangan palaging yan. Alam niyo, kaya tingnan niyo, baka nawawalan na ng
Panginoon. Kaya we need to really ingatan natin ang banal na Espiritu sa buhay natin. Alam niyo kung bakit nag-disappear ang Holy Spirit? Kagaya ni David. Di ba si David nagkasala siya? Nagkasala siya dahil sa kasalanan. Yan. Dahil sa kasalanan, umaalis ang Espiritu Santo ng Panginoon. Kaya kung tayo man ay nagkamali, tayo man ay nagkasala, ang gagawin natin is humble ourselves immediately and ask the Lord to forgive us. Amen? Magpakumbaba sa Panginoon. Okay. Number 5. Panglima natin. Always remember who gives you the victory. Amen? Remember who gives you the victory. Kagaya ni David, hindi niya nakalimutan. Hindi niya nakalimutan ang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya sabi niya, nung nag-aalaga ako sa mga karnero ng tatay natin, tinalo ko ang mga kaaway. Na magnanakaw, magsisira sa mga flocks. Sabi niya. Kaya, always remember, yung talagang nagiging weapon natin na ang Panginoon hindi tayo pababayaan. Kaya doon sa Corinthians chapter 15, 1 Corinthians chapter 15, starting verse 57. 57. Sabi niya dito, but thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. And verse 58. Therefore, sabi niya dito, therefore, my dear brothers, stand firm. Hallelujah. Stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. Kaya tingnan natin, pasalamatan natin, huwag natin kalimutan ang nagbigay ng victory sa atin. At sabi niya, stand firm tayo. Magpakatatag tayo. Magpakatatag tayo. Let nothing move you. Ang daming mga problema, daming mga pangyayari. Pero hindi sana yan ang dahilan na lalayo tayo sa ating Panginoon. Amen? Ano man ang mga problema, ano man ang sitwasyon, hindi yan ang dahilan para tayo po ay manlalamig sa ating paglilingkod. Bagkus ang gagawin natin, mas lalo tayong lalapit sa ating Panginoon. Amen? For you know, sabi niya, for you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi po nasasayang ang iyong sakripisyo. Hindi po nasasayang ang iyong ginagawa. Hindi po nasasayang ang iyong servisyo. Hindi po nasasayang ang ginagawa ninyo para sa Panginoon. Amen? Kaya kayong taga-outreach, praise the Lord. Alam ng Panginoon. Bakit ang pamasabi ninyo? Alam ng Panginoon. Ang sakripisyo ninyo, alam ng Panginoon. Ang ginagawa ninyo, alam ng Panginoon yan. At ito ang palagi kong sinasabi. Kailanman walang malulugi sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Kailanman walang malulugi sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. That's why I keep on encouraging each and everyone. Habang may buhay, habang may kalakasan, habang may pagkakataon, maglingkod tayo sa Panginoon. Dahil iwasan sana natin yung kaisipan natin, di ba?
bali, baka naman ako. Di bali, next na lang bago ko tutuhanin or next year na lang bago ko talagang magpakatotoo at mag-uwi sa Panginoon. Imalay mo, alam mo ba, kung aabot ka pa next year. Di ba? Sabi nga ang salita ng Panginoon, huwag mong ipagmalaki ang bukas dahil hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Yes, huwag mong ipagmalaki ang bukas dahil hindi mo alam kung ano ang nangyayari. Kaya habang may pagkakataon na maglingkod, sige, maglingkod tayo. Huwag natin antayin na paugod-ugod tayo sa kalang sasabihin natin, kung maglingkod ako sa iyo, Panginoon. Eh, sayang ang panahon. Ito ang palagi kong sinasabi. Tandaan natin ito. Wala at wala pong mauuna na pagsisisi. Lahat ng pagsisisi ay nasa huli. Yes. Put it in mind. Kailanman walang mauunang pagsisisi, palaging nasa huli. Kaya para maiwasan ang pagsisisi natin, let's try our best in serving the Lord. Amen. Amen? Okay, so let's all stand and we will pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father God, we want to thank you, Lord, for your word that we have heard this afternoon. Lord, salamat kayo. Ikaw po ang tumawag sa amin. Ikaw po, Panginoon, ang nagligtas sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, alam mo po kung ano ang kalagayan ng bawat isa. Alam mo po kung ano ang problema ng bawat isa. Alam mo po, Panginoon, kung ano ang dinadaanan ng bawat isa. Salamat po, Diyos. Because you are our strength, O God. Pinangako mo sa iyong salita na kung kami tapat sa iyo, sabi mo, hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami tatalimutan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kumilos ka sa buhay namin. Ano man ang problema ng iyong mga anak, ikaw po ang aming kalakasan. At alam po namin na kaya namin ito dahil nandyan ka sa buhay namin. Pinangako mo na hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami tatalikuran. Bagkus nandyan ka, Panginoon, na aming kalakasan. Nandyan ka, Panginoon, para ma-overcome po namin ang mga pagsubok at anuman mga problema sa buhay namin. So, Father God, bless your people now, Lord. Bless them, even their family, Lord. Even their employment. I pray for the strength that comes from you. Kumilos ka sa buhay namin, Panginoon. Kumilos ka sa mga problema ng iyong mga anak. Ikaw po ang katugunan. Ikaw po ang kasagutan. Ikaw po, Panginoon. And even those who are suffering with the sickness, O Lord God, you are our healer, O Lord. That even right now, you can touch them and heal them, Lord. Physically, spiritually as well. Para sila po ay lalakas at sila po ay magpatuloy na maglingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon. I pray for your blessing upon each and everyone. And even your covering, Lord. Father, thank you that ikaw po ang aming lahat-lahat. Ikaw po ang kasagutan ng lahat. Ikaw po ang kasagutan ng aming panalangin. At salamat, Panginoon, dahil ang salita mo ay tapat na kailanman hindi mo ito tinatalikuran. Father, thank you. Bless your word. Inculcate it in our hearts, Lord, so that whatever problems we could overcome, Lord. Father, we glorify you. We give you the praise, O God. In Jesus' name, amen. Okay, pwede tayo maupo at ibalik po sa MC.